Magandang araw sa inyong lahat at pinagpalang araw po sa ating lahat. No? Tayo po ay magpuri, magpasalamat sa Diyos, no? Sa mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. No? Napakabuti po ng Panginoon sa atin. Kaya dapat lagi po nating isipin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Yan. Ngayon po, nais ko pong bigyan ng katanungan ang bawat isa sa atin ang tungkol po sa pagpaparangal. Yan. Ano ba yung pagpaparangal? Pagbibigay ng honor, di ba? Ito yung pagbibigay ng honor. Maging sa, di ba, sa tao, binibigyan din ng honor ang mga tao kagaya ng mga sundalo, no? Pag may nagawa silang pakikipagbaka, nagtagumpay sila, may nagawa silang misyon, no? Binibigyan sila ng honor. Ganun din yung mga estudyante, no, na nakapag-aral ng maayos. May mga honor 'yan. Kaya may mga tinatawag na binibigyan ng honor ng mga estudyante, At maging sa kumpanya, no, may pinaparangalan din sa mga empleyado, no, na mga at iba-ibang klase ng pagpaparangal. No, bakit ba napaka-importante ng pagpaparangal, no, sa maging sa tao, no? Bakit importante ito sa inyo pong palagay? Bakit importanteng magbigay tayo ng parangal sa ating kapwa kung karapat-dapat namang parangalan? Yan po muna ang ating unang katanungan sa inyo. Ngayon naman po, nais kong bigyan natin ng pansin, no, kung ang katanungan ito, no, bakit ba nagagalit ang Diyos? Ito naman, no? Bakit ba nagagalit ang Diyos? Nagagalit ba ang Diyos? O minsan ang tingin natin sa Diyos, di ba? God is love, no? God is patient, kind, no? Lahat na, no? Lahat na compassion, no? Mabuti ang Diyos, okay. Pero bakit nagagalit ang Diyos? At nagagalit nga ba ang Diyos, di ba? Dito natin makikita ito, bakit nagagalit ang Diyos? Kasi hindi siya na-honor o hindi siya napaparangalan ng mga tao na dapat naman siyang parangalan. Di ba? Dapat bang parangalan ng Diyos? At dapat bang magalit ang Diyos kung hindi siya napaparangalan? No? Sa magulang na lang, no? Kung ang magulang mo hindi mo napaparangalan, dapat ba siyang magalit? Kung hindi ba nabibigyan ng karangalan ng iyong magulang? No? Lalo na siguro ang Diyos. No? Sa pagpaparangal sa Diyos ay napaka-importante, no? Kaya nga sabi, bakit nagagalit ang Diyos? Kasi hindi siya napaparangalan ng tao. Nabibigay sa kanya yung nararapat bilang Diyos, no? Na parangal. Yan. Ang text na ating mapag-uusapan ay nasa awit 95. Chapter 95, verse 1 to 11. Yan. Kung sa tao, importante ang pagbibigay ng parangal, no? Kung sa tao, napaka-importante ang pagpaparangal. Kasi kung hindi ka marunong mag-appreciate ng tao, magparangal sa tao, no, baka mawala ng gana yung mga, no, mga malulupit na empleyado, mga nagtatrabaho ng maayos, no, kung walang appreciation, kung walang pagpaparangal, maging yung mga, ayan, napaka-importante, no, na ito ay ginagawa maging sa tao, ang pagparangal, lalo na sa Diyos, di ba? Napaka-importanteng maparangalan natin ang Diyos dahil siya ay karapat-dapat naman, no? Kadapat-dapat namang i-honor ang Diyos, dapat naman siyang bigyan ng gangal, no, parangal. Yan. Kaya dito sa ating topic, makikita natin dito kung bakit dapat parangalan ng Diyos. Ito yung ating sasagutin. At paano natin pararangalan ang ating Diyos na buhay. Amen. Okay. Nararapat na parangalan ang Diyos. No? Nararapat na parangalan ng Diyos. Ngunit bago tayo magsimula, tayo po yung manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, O God. Tunay nga, O God, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. At hayaan mo, Lord, na Ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan, O God. Lord, dalangin ko na may deliver ko ang iyong banal na salita sa tulong mo sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. I pray, O God, na makita ang iyong kaluwalhatian at masabi ko yung nais mong iparating sa bawat isa sa amin, Panginoon.
Tulungan mo ako, Panginoon, at tunay nga maluwalhati ka, itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw po ang maparangalan. At buksan mo po ang aming isipan, puso, Lord, na ma-absorb namin kung ano yung nais mong sabihin sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa iyo ang aming parangal, papuri at pagsamba. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan. Parangalan ang Diyos, no? Itong ating title, Parangalan ang Diyos sa ating buhay. Okay. Paano natin ngayon pararangalan ang ating Diyos sa ating buhay? Sa pamamagitan ng pasasalamat, papuri at pagsamba, no? Makikita natin yan sa awit 95 verse 1 to 11. Paano daw natin pararangalan ng Diyos? Sa pasasalamat, sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Ba tayo magpasalamat sa Diyos? Magpuri at pagsamba sa Diyos. Yan ang ating pagpaparangal sa Diyos. Amen. Sabi rito sa awit 95 verse 1 to 2. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan. Ang batong kublihan ating ang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya ng may pasasalamat. Siya ay papurihan ng mga awiting may tuwa at galak. Yan. Ito po yung aking binasa sa inyo. Sabi dito, tayo daw ay lumapit. Lumapit tayo sa Diyos. Yan. Paanyaya, come. No? Lumapit tayo sa Diyos at siya ay ating awitan. No? Awitan daw natin ang Panginoong Diyos. Ano yung awitin natin sa Panginoong Diyos? No? Sabihin natin, no, kailangan awitan natin ang Panginoong Diyos kahit hindi ka marunong umawit, no? Lahat naman tayo siguro marunong umawit, di ba? No, kahit hindi man ano sa tono, marunong ka pa ring umawit kahit hindi hindi man pasok sa tono, pero kaya nating awitan ng Diyos, no? At ang nakikita naman ng Diyos sa atin, hindi naman yung tono, hindi yung ating puso, no? Lalo na kung personal naman tayong aawit, hindi naman sa harapan ng tao. Okay? Kaya sabing gano'n, naanyayahan tayo na awitan natin ng Diyos. Kaya sabing gano'n, bakit natin siya awitan? Ang batong kublihan. No? Siya yung batong kublihan, ang Diyos. Ano ba yung sabihin ng batong kublihan? Tinataguan mong bato, ito yung ating, bakit ka nagtatago sa bato? Para maligtas. No? Ito yung ating tagapagligtas. No? Kaya natin inaawitan ng Diyos dahil siya yung ating tagapagligtas. Amen. Ang Panginoon ba, ang Diyos ba ang ating tagapagligtas? Yan, dapat natin siyang awitan. Okay? Handugan siya ng masayang awitan. No? Pagka-awit ka sa Panginoon, kailangan masaya ka. No? Kasi handugan mo nga siya, no, ng masayang awitan, papuri, pagsamba, no? Wala naman siguro nagpupuri, sumasamba sa Diyos na malungkot, no? Nagpapasalamat ka. Yan, kaya kailangan masaya ka. Masaya mong ginagawa itong mga papuri pag-awit na to sa Panginoon. Sabi na rito, pangalawa, no? Sabi na uli, tayo na't lumapit. Ito na naman, tayo na't lumapit, sabi niyan. Sa kanyang presensyang may pasasalamat. No? Siya ay papurihan ng mga awitang may tuwa at galak. Okay. Lumapit daw tayo na sa kanyang presensya, no? Sa kanyang harapan, sa presence ni Lord, no, nang may dalang pasasalamat. No? Pasasalamat, papuri, no, na may tuwa at galak. Yeah. Hindi yung iba yung pupunta tayo sa Panginoon, di ba? Lalapit tayo sa Panginoon, ang dala mo pasasalamat, papuri. Yan, ang dala mo sa Panginoon, di ba? May tuwa at galak kang nagpapasalamat sa Diyos. Hindi lang tayo lumalapit sa Diyos dahil meron tayong hihingin. Di ba? Meron tayong kailangan. No, kailangan din natin lumapit sa Diyos na ang dala mo lang ay halimbawa, ang dala ko, Lord, kaya ako narito ngayon sa iyong harapan. Nais kitang purihin, nais kitang pasalamatan, nais kitang sambahin. No? Minsan sa aking pong pag-iisa, no? Ako yung nagbubulay-bulay. Sabi ko, parang medyo iba yung pakiramdam ko. Sabi ko, meron akong nararamdaman parang lungkot, hindi ko maintindihan, no? Hindi ko maintindihan kung ano yung feeling ko, kung bakit. Parang, meron akong something wrong na nararamdaman deep inside na aking heart, Ang ginawa ko,
Ang ginawa ko lang, nagpuri ako. Sabi ko, Lord, hindi ako umawag. Sinabi ko, pinupuri kita, sinasamba kita dahil sa ganito, ikaw ay dakila, ikaw makapangyarihan sa lahat. No, pinasasalamatan kita. No, siguro mga 15 minutes o 30 minutes, nagpasalamat, nagpuri ako, sumamba ako sa Diyos. Wala akong hiningi, kundi ako lang ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. After kong gawin yun, after ng aking papurit pagsamba, pasasalamat sa Diyos, kaya nawala yung aking pakiramdam na kakaiba na parang masama, no? Parang nakaramdam ako ng strength, joy, lakas, pagkatapos kong magpuri at sumamba sa Diyos. No, kaya nga sabing gano'n, no? The joy of the Lord is my strength. No, yung pala yung aking kaluluwa, nais magpuri sa Diyos. Nais sumamba sa Diyos. Nais magpasalamat sa Diyos. No, dahil sa kanyang kabutihan. No, kapag ginagawa natin itong mga ganitong papuri, pagsamba sa Diyos, no, hindi puro pagrereklamo, ay makakaramdam ka ng kagaibang galak at ibang lakas. No, kung matututo tayong patuloy na magpupuri sa Diyos at magpapasalamat. No, kaya ito nga yung mapapatotoo ko sa inyo, napakagandang magpuri, magpasalamat sa iyo. Lumapit sa Diyos na may dalang papuri, pagsamba. No, hindi puro kabigatan yung dala natin sa Diyos, no? At makikita, mararanasan natin yung kagalakan, yung kalakasan, no? Yung kaaliwasan ng ating kagandahan ng ating pakiramdam. Kung ato tayo marunong magpasalamat at magpuri. At magkakaroon tayo ng peace na hindi natin maintindihan at kalakasan. No, kung mabibigyan natin ng karangalan ng Diyos sa ating mga papuri, sa mga lumalabas sa atin. Kaya gawin natin to. Kung minsan may time kayo, gawin nyo yan, magpuri lang kayo. 30 minutes, 15 minutes, pasalamatan yung Diyos. Napakarami natin dapat pasalamatan sa Diyos. Napakarami natin dapat purihin sa Diyos. At bakit dapat natin siya sambahin, no? Dapat natin siyang sambahin, no? Sumamba tayo sa Diyos dahil ang ating kaluluwa ay uhaw, no? Deep inside in our spirit, uhaw yan sa pagpupuri sa Diyos. Kaya gawin natin yan, no? Dahil kailangan yan ang ating kaluluwa, ang magpuri sa Diyos. Amen? Kaya kung gusto nyo magkaroon ng kalakasan, magpuri at magpasalamat at sumamba sa Diyos. Okay? Tuloy natin, sabi rito, no? Bakit ba natin dapat purihin? Pasalamatan. Bakit ba natin dapat pasalamatan ng Diyos at purihin? Ano ang mga dahilan? No? Sa inyo pong nakikita, ano pong mga dahilan kung pwede natin pasalamatan sa Diyos, dapat natin siyang purihin at sambahin. Ito po, babasahin ko sa inyo. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakilat, makapangyarihan. Yan. Ang Diyos na hari, higit pa sa sinuman na dinyo Diyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, lahat ay kanya, maging mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba, magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siya sa atin ay may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan. Mga tupang kanyang inaalagaan. At ngayon, ang kanyang salita ay ating pakinggan. O, anong sabi? Bakit daw natin kailangan purihin, sambahin, pasalamatan ng Diyos? Anong dahilan? Sapagkat siya ay dakila. Because God is great. No? Dakila ang Panginoon, kaya dapat lang siyang purihin, sambahin. Ano pa? Makapangyarihan ng Diyos. No? Siya ay makapangyarihan, kaya dapat natin siyang sambahin, purihin, pasalamatan. Siya ay nasa kanyang palad ang buong daigdig. In control ang Panginoon. Siya ang may hawak ng lahat ng bagay. Siya ang may control ng lahat ng bagay. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil siya ang kumukontrol sa lahat ng bagay. No, kahit pa mayroong problema dyan, may COVID, may mga pesting dumarating, no? May baha, may mga lindol, no? May malakas na ulan, no? Still, God is in control. Kaya ano man mangyari, hawak Panginoon ng Panginoon. Siya, kontrolado pa rin niya, kaya dapat tayong magpasalamat. Dahil meron pa rin nakakakontrol sa lahat ng bagay. Okay? Lahat ay Kanya.
Siya may-ari ng lahat ng bagay, kaya dapat natin siyang pasalamatan at purihin, sambahin. No? Pag-aari niya lahat yan, walang hindi siya pag-aari dito sa mundong ibabaw, lahat maging sa langit. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay, maging sa ating buhay. Yan. Kaya karapat dapat lamang siya. Lahat ay kanya. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Siya ang manlilikha, creator. No? Kung wala ang Diyos, wala ang lahat ng bagay. No? Siya kanya nang galing ang lahat. No? Sabi nga sa Genesis, no? Siya ang nag-create. In the beginning, God created the heavens and the earth. No? Siya ang lumikha. Okay? Siya ang lumilalang ng lahat ng bagay. At siya sa atin ay may lalang. Yan. Siya rin ang lumikha sa ating mga tao. Kaya tayong mga tao, karapat dapat lamang natin na purihin ng Diyos. Bulay-bulayin natin, no? Karapat dapat ko bang purihin ng Diyos? Yes. No? Dahil siya'y dakila, makapangyarihan sa lahat. May control ng lahat ng bagay. No? Lahat ay kanya. Yang may-ari ng lahat ng bagay. Siya ang may lalang maging sa atin. Siya ang may likha. At siya ang ating Diyos. Ito ang napaka-importante. Siya ang ating Diyos, tayo naman ang kanyang bayan, na kanyang pastulan, tupang, kanyang inaalagaan. No? Siya yung ating pastol na nag-aalaga sa atin. Okay? Kaya napakabuti ng ating Panginoon, no? Ang Diyos na makapangyarihan, may-ari ng lahat ng bagay. Siya yung nagmamalasakit sa atin. Ngayon, kita na po ba natin kung bakit natin dapat natin siyang pasalamatan? No? Kung bakit dapat natin siyang purihin? Kung bakit dapat natin siyang sambahin? No? Nakita natin dito na karapat dapat siya. No? Karapat dapat ang Diyos na ating paglingkuran at purihin at dakilain. Kaya nga sa ating pagsasabuhay ay parangalan ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng pasasalamat, pagpupuri at pagsamba. No? Yan ang kailangan natin gawin. Parangalan natin siya. Matuto tayong ibuka yung ating bibig. Hindi sa puro complain, kundi ibuko natin ang ating bibig sa pasasalamat. Lord, salamat. May kinakain kami araw-araw. Salamat, iniingatan mo kami. Salamat, buhay pa ako. No? Marami tayong dapat pasalamatan sa Diyos. At napakarami nating dapat purihin sa Diyos. No? Dakila ka, makapangyarihan ka, in control ka, may lalang ka ng lahat ng bagay. Ikaw ang may likha sa amin. Ikaw ang aming pastol na nag-aalaga sa amin. Sinasamba ka namin dahil ikaw ang makapangyarihan Diyos, eternal God, Almighty God, the Creator of heavens and the earth. No? Ganyan tayo dapat, no? Hindi yung pag-blessing, no? Minsan pag-blessing, ang buka ng kamay natin, bukang-buka, no? Pagpapala yung nakabuka yung kamay natin, dalawa, pati paa natin. Kung pwede lang natin ibuka, ibubuka natin pag bumuhos ang pagpapala. Pero pagpasasalamat, ganyan lang yung buka ng kamay. No? Hindi, dapat pagpasasalamat, papuri sa Diyos, mas todo. Di ba? Mas todo bigay. Kasi kung paano kang tumanggap ng blessing, kung gaano yung buka mo, ng kamay mo, sa pagtanggap ng blessing, ganun din yung buka ng kamay mo. Pag nagpupuri ka sa Diyos, talaga naman, todo bigay, di ba? Dapat ganun ang ating, kung paano marunong tayong magpasalamat, marunong tayong magpuri, sumamba, dahil marunong tayong tumanggap ng blessing. No? Hindi blessing lang alam nating tanggapin. Amen. Parangalan natin ang ating Diyos sa ating mga bibig. Yan, sa ating puso, isip na sa pamamagitan ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Okay, ano pa ang ating pwedeng gawin para parangalan ng Diyos? Ang pinaka-importante sa lahat. At tingin niyo, ano po ang pinaka-importante sa lahat na dapat nating gawin? No, bilang pagpaparangal sa Diyos sa pamamagitan pa ng sa pamamagitan ng parangalan ng Diyos sa ating buhay, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. No, ito yung napaka-importante. No? Hindi ka lang nagpupuri sa salita, kundi sumusunod ka sa utos ng Diyos. No? Ito ay pagpaparangal sa Diyos kapag marunong tayong sumunod sa utos ng Diyos. Yan. Kaya nga sabi niya, no, sa huling verse na binasa ko sa inyo, at ngayon,
Kanyang salita ay ating pakinggan. Yan. Kanina, sinare ko sa inyo yung mga dapat nating gawin na papuri. No? Papuri, pasasalamat, pagsamba. Na dapat nating gawin. Sabihin sa ating Diyos, awiting. No? O sabihin, parangaral ng Diyos sa ating mga bibig. Ngayon naman, ang nais kong sabihin sa inyo, yung mga dapat na wag nating tularan. Sa pagsunod sa Diyos, no, meron tayong hindi dapat tularan, sabi rito, no? Sa awit 95 verse 8 to 9. Babasahin ko sa inyo. Sabi rito, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako'y tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawa, silang nakinabang. Ito po yung tinutukoy ng salitang ito, yung mga Israel, no? Nung nasa Meriba sila, tinukso nila ang Diyos at ginalit nila ang Diyos, no? Yan, sinubok nila ang Diyos. Kahit na nakita nila yung kabutihan ng Diyos, no? Alam naman natin yung ginawa ng Diyos, no, sa mga Israelita, no? Nilabas sila sa Ehipto sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng 10 plagues, no? Tumawid sila sa dagat na pula, no? Hinati ng Diyos yung dagat na pula para makatawid sila. Napakaraming himala ang ginawa ng Diyos, pero itong mga taong inilabas ng Diyos mula sa Ehipto ay sinubok at tinukso nila yung Diyos at ginalit nila yung Diyos pagdating doon sa disyerto, no? Kaya sabing ganun ginawa nila sa Meriba, sa ilang ng masa. Kaya sabi, ang inyong puso'y huwag patigasin, kagaya ng inyong magulang sa Meriba, sa ilang ng masa. Doon siya tinukso, sinubok, no? Bagamat naranasan na nila yung ginawang himala ng Diyos para sa kapakanan nila. No, kagaya natin, marami na tayong naranasan na himala ng Diyos para sa kapakanan natin, mga ginawa ng Diyos. No, huwag na natin siya subukin. Napakarami ng kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin. Dapat matuto tayo sumunod. Huwag natin galitin yung Diyos dahil napakarami na naman yung ginawang mabuti. Sabi nga rito, tinignan ko rito yung reference nito, kung ano ba itong Meriba sa ilang na masa. Saan ba itong Meriba sa ilang na masa? May nakita po ako rito sa Exodus chapter 17 verse 7. Kung saang lugar itong Meriba sa ilang ng masa. Sabi rito sa Exodus 17:7, ang lugar na iyon ay pinangalanan niyang Masa at Meriba, sapagkat nagtatalo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi. Yan, ito yung sinabing pinangalanan ni Moses yung lugar na yon na Masa at Meriba. Dahil sapagkat doon sila nagtalo-talo yung mga Israelita. Ang pinagtatalunan nila, pinapatnubayan ba tayo ng Diyos o hindi? Nagtatalo sila. Samahan ba tayo ng Diyos o hindi? Sa dami na nang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Nagtatalo pa sila, no? Kung kasama ba natin ang Diyos? Tayo ba nag-question tayo sa buhay natin na sa dami ng Diyos sa dami ng ginawa sa iyo ng Diyos, sa atin ng Diyos sa ating buhay, minsan nagtatanong pa tayo, kasama ko ba ang Diyos? Pagdating na may problema tayo, parang nagki-question tayo kay God, Lord, kasama ba kita? Pero ang dami na ginawa ng Diyos sa iyo ng mabuting bagay. No? Sa atin, marami nang ginawa siya ng mabuting bagay. Pero pag nating ng problema, kini-question nila, no? Kasama ba natin? Pinapatnubayan pa ba tayo ng Diyos o hindi na? Yun ang pinagtatalunan nila. No? Kaya nagalit yung Diyos. Sa dami ng ginawa ko, nagtatalo pa kayo kung tinutulungan ko kayo o hindi. Kung kasama nyo ako o hindi. Dahil lang sa may problema kayo. Ito yung tinatawag ditong Meriba at Masa at Meriba, no? Sa ilang na Masa at Meriba. Ito yung kung saan doon hinampas ni Moses yung bato. Nauuhaw sila, no? Nagalit si Moses, hinampas niya yung bato. Pati si Moses tuloy, nagalit ang Diyos kay Moses. Pati dito sa mga tao. Kasi itong mga Israelita, kahit anong gawing tulong ng Diyos,
Ang dami nilang reklamo. Tayong complain, puro pa rin reklamo sa Diyos, puro pa rin. Kasama ba natin ng Diyos? Ganoon din ba tayo? Parehas din ba tayo ng mga Israelita? No, sa dami na ng ginawa sa atin. Minsan, kini-question natin si God, Lord, kasama pa ba kita? Nahasaktan ng Panginoon sa ganitong bagay. Dahil marami na siyang ginawang himala sa ating buhay. No? Kaya nasaktan ng Panginoon nung ginawa nila itong mga question na ito, yung pinagtatalunan nila, yung pinapatnubayan nga ba sila ng Diyos. At sabi rito sa awit 95, balik tayo dun sa awit na topic natin, awit 95 verse 10 to 11. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Kaya't sa galit ko, ako ay sumumpang hindi sila makakapasok at makakapahinga sa aking piling. Yan ang sinabi ng Diyos. Dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, ano ba yung sabihin ng katigasan ng puso? Makikita natin yan kung ano ibig sabihin yan mamaya. Kung ano ibig sabihin ng katigasan ng kanilang puso. Kaya sabi rito, dahil sa katigasan ng kanilang puso, ang Diyos ay nagdamdam sa kanila ng 40 taon. 40 years na nagdamdam ang Diyos sa kanila. Grabe. No? Paano ngayon kung ang Diyos ay magdamdam sa atin? Di ba, puro tayo reklamo, nagdamdam sa atin ng Diyos. Paano kung magdamdam ang Diyos sa atin ng 40 years? Pahirapan ka ng Diyos ng 40 years. Pahirapan tayo ng Diyos ng 40 years, no? Kung magdamdam ang Diyos, 40 years. Sabi rito, nagdamdam sa kanila 40 years. No? Ang Diyos ay Diyos ng awa, Diyos ng habag. Pero dito pinakita rito, ang Diyos ay nagdamdam sa kanila ng 40 years. No? Kalahati na ng buhay natin yun. Kung sa tututusin, di ba? Ang buhay ba natin ngayon, 80 years na lang. Pag nagdamdam sa iyo ang Diyos ng 40 years, kalahati ng buhay mo, miserable yun. No? Kaya wag nating nasaing magdamdam ang Diyos sa atin. No? Kung lang naman, no? Kung magdadamdam ang Diyos sa atin ng 40 years, ubus yung kalahati ng buhay natin. Kagaya sa kanila. No? Nagdamdam sa kanila ng 40 years, no? Tingnan natin kung ano nangyari ng 40 years na yan. 40 taon. At kanyang sinabi na ang mga taong ito ay suwail at walang pakundangan. Ito yung sinabi ng Diyos. Mga suwail na kayo, wala kayong pakundangan. Puro kayo reklamo. Dahil ayaw nilang sundin ang utos ng Diyos. Kaya't nagalit ang Diyos at sinumpang hindi sila makakapahinga sa piling ng Diyos. Ito yung hindi sila makakarating doon sa promised land. Lahat sila. Ano ba nangyari dyan? Sa tingnan natin kung ano itong tinutukoy ng Diyos na nagdamdam siya ng 40 years sa mga Israelita. Okay. Makakita natin ito sa Bilang, no? Bilang chapter 14. Doon na lang tignan sa chapter 14 itong aking babasahin. Hindi ko na anuin kung anong verse, basta basahin yung Bilang chapter 14. No, ito yung nag-send ang Diyos ng spy sa Kanaan, sa promised land. At sabi niya kay Moses, nag-send si Moses ng 12 na spy. At ang 12 na spy na ito ay puro pinuno, no? Ng 12 tribes. Puro pinuno to, mga leader to, yung 12 na to, yung mga spy na to. Hindi to ordinaryong tao lang na kundi ito yung leader na 12. Okay, hindi ko nababanggitin siguro sa inyo 12 taong yan, pero mga leader yan ng tribes. Yan. Tribe ng Israel, 12 tribes ng Israel. Okay, ang babanggitin ko lang sa inyo dyan, si Caleb at si Joshua. No, dahil silang dalawa lang, yung magandang report. Yung 10 na nag-report kay Moses, ang sabi nila, magaganda yung bunga, mataba ang lupa, sagana, malalaki. Ito yung mga bunga, lalaki ng ubas. No? Isang buwig ng ubas, 2 tao nagbuhat. No? Pero ang mga tao doon, mga higante. Sabi nila, report ng 10. At tayo, ay parang tipaklong.
No? Tipaklong lang. Sabi nila, inimbing nila yung sarili nilang tipaklong doon sa mga higante na taga-Kanaan. At kakainin lang nila tayo. Pag pumasok tayo doon, sasakupin natin yan, kakainin nila tayo dyan. Ngunit ang sabi ni Caleb, ni Joshua, kaya natin yan, pasukin natin yan. No? Gawin natin, mananalo tayo dyan. Bibigay sa atin ng Diyos yan. No? Yung dalawa, si Joshua at si Caleb, may fake sila, kaya nila. Yung 10, wala. Doon nagalit ang Diyos sa 10. Kaya si Joshua at si Caleb nakapasok sa promised land. Pero yung mga nag-complain, lahat sila hindi nakapasok. Lalo na yung sabi rito, babasahin ko sa inyo para malinaw. Sabi rito, nalungkot ang buong bayan ng Israel, nagdamag na nag-iyakan dahil sinabi nga ng mga spy hindi nila kaya. Nagbulungan sila laban kina Moses at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto kaya't sa ilang, kaysa tayo'y patayin ang ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh. No, sinisisi nila rito si Yahweh. Dinala daw sila ni Yahweh ron para patayin. At bihagi ng ating bihagi ng ating mga asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto at nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanila pabalik. Nung makita nila yung yung na-espyan nila, ayaw nilang pumasok, natakot sila. At sinabi nila, kakainin lang tayo. Gusto nila bumalik na sa Egypt. At yung dalawang naniniwalang kaya nila, si Joshua at si Caleb, gusto nilang batuin. Kaya dito nagalit ang Diyos sa kanila. Dinala sila doon sa lupang pangako. No, yun yung magandang balita sa kanila, yung lupang pangako. Pero yun ang hindi nila pinaniniwalaan. Kung kailan papasok na sila. At yung sinasabi nila na parang sinasabi nila na dinala sila ni Yahweh ron para patayin. Para ipakain dun sa mga higante. At ito yung kinagalit ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, sinabi ni Yahweh kay Moses at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang pinasasabi ko, habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong marinig. Mamamatay kayo dito sa ilang. Sa mga kabilang sa census sa makatuwid ay iyong mula sa 20 taon pataas. Isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangako ko, maliban kay Caleb at sa anak ni Jepun na si Joshua na anak ni Nun. Ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinabi ninyong mabibihag ng mga kaaway. Sila ang maninirahan doon. Ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo'y magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon hanggat hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. 40 araw na pinagmanman ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng paghihirap upang madaman ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong si Yahweh ang may sabi nito, gagawin ko ito sa masamang bayang ito, mamamatay sila rito sa ilang. Yan, nagalit ang Diyos. No? Sabi ng Panginoon Diyos dito, ilang beses na, puro kayo complain. Wala na kayong ginawa kundi hamakin ako, no? Puro ireklamo ang pinararating nyo sa akin. Kaya sabi ng Diyos, yung kinatatakutan yung mamamatay kayo sa ilang, gagawin ko sa inyo. Mamamatay nga kayo lahat dito sa ilang. Dahil yan lagi yung sinasabi nyo. No, dahil yung lagi sinasabi nila, dinala kami rito ni Yahweh para patayin. Ang sabi nila, gagawin ko sa inyo ngayon yan. Dahil yan lagi yung kinukonfess nyo. Patay kayo rito lahat sa ilang. Yung mga hindi sumampalataya, na kaya nila yung Kanaan. No? Pinatay sila ng Diyos. 40 years, nag-ikot lang sila doon. Dahil nagtampo ang Diyos sa kanila ng 40 years. 40 years na naramdaman nila yung tampo ng Diyos. Paikot-ikot lang sila sa ilang hanggang sila yung mamatay. At hindi sila nakapasok sa promised land. Yan. Kaya nakita na natin kung ano yung sinasabi natin dito bakit nagalit ang Diyos sa kanila. Okay. Makikita natin sa Hebrew chapter 3 and chapter 4. Sabi diyan, sino ang naghimagsik
Sino ba yung mga naghimagsik diyan sa ilang na yan? Di ba yung mga inilabas ni Moses sa Ehipto? Di ba? Sila yung mga nilabas ni Moses sa Ehipto. Pagdating doon sa malapit na sa Promised Land, naghimagsik sila. Pagkatapos nilang maranasan ang himala ng Diyos. Kanino nagalit ang Diyos? Sa mga nagkasala at patay na nabuwal sa ilang. Nagalit siya doon, no? Ito yung mga pinatay na sa ilang, no? Ng 40 years. Pinaikot niya doon. Ang 40 years ito at doon bumuwal sa ilang itong lahat ng ito dahil nagalit ang Diyos. Diyan, dito siya nagalit. Sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihing hindi makakapahinga sa kanyang piling? Sino yung tinutukoy niya na hindi makakapahinga, hindi makakapasok sa promise na? Yung mga ayaw sumunod. Yung mga walang pananampalataya. Yung mga gustong bumalik sa Egypt, no? Minsan, tayo ba gano'n, no? Nilabas ka na ng Diyos mula sa kasalanan, gusto mo pang bumalik sa kasalanan. Gusto mo pang bumalik sa old ways of life mo. No? Kaya ang ginawa ng Diyos, no, nabuwal sila sa ilang. Dapat hindi tayo gano'n. No? Nilabas na tayo ng Diyos doon sa kasalanan. Pagkaalipin sa atin, kung paano sila nilabas sa Egypt. No, huwag na tayong bumalik uli sa Egypt. Gusto natin maging unbeliever ulit. Gusto natin balikan yung mga kasalanan natin. Ayaw natin mamuhay bilang Kristiyano. Ano kaya? Magtatampo rin kaya sa atin ng Diyos ng 40 years? Kung babalik tayo sa ating lumang buhay. Magtatampo rin sa atin ng Diyos, siyempre. No? Tapos kang tubusin ng kanyang banal na dugo pagkatapos kanyang ilabas, no? Tapos babalik ka dun sa old way of, old nature mo, no? Balik na ako ulit sa old nature ko. Para mo rin hindi pinanimpalatayanan yung mabuting balita kagaya nila. Ang mabuting balita sa Israelita, yung promised land. Yun ang hindi nila pinanimpalatayanan. Kaya kung babalik ka sa old ways of life mo, parang hindi mo rin pinaniwala na si Kristo namatay sa iyo para sa kasalanan. Para sa kasalanan natin. Kung babalik tayo. Kaya huwag tayong bumalik. No? Patuloy lang tayo sa paglakad bilang pananampalataya. Bilang Kristiyano. Laban lang, kapatid. Kaya nga, sabi sa Hebrew chapter 4 verse 1. No? Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, tayo'y makapapasok sa kapahingahan. Sinabi niya, mag-ingat kayo. Baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sabi ni God, no? Ingat kayo. Mag-ingat kayo, sabi rito sa Hebrew. Baka mayroong hindi makapasok sa inyo sa pangakong ito. Ano ba pangako sa atin? Di ba? Heaven. Salvation, kaligtasan. Yan. Mag-ingat tayo. Huwag na tayong bumalik. Sikapin natin na huwag tayong babalik. Kaya nga sabi sa Hebrew 4:11, kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingang iyon at huwag mabigo tulad ng mga hindi sumasampalataya. Sikapin natin makamtan yung pangako ng Diyos na eternal life, yung heaven na yan. Pangako yan ng Diyos. Pero kung mamumuhay ka kagaya ng unbeliever, para mo ring sinabing hindi mo tinanggap si Jesus. Ikaw na rin na nagsasabi sa iyong gawa. No? Kung babalik tayo sa ating lumang pagkatao, sinasabi natin hindi natin pinaniniwalaan ang mabuting balita. Kaya sabi, mag-ingat kayo, baka merong hindi sa inyo makapasok dyan. Baka, no? Okay, sabi diyan. Hebrew chapter 3, 12 to 13. Mga kapatid, ingatan ninyo. Ito yung sinasabi nating matigas ang puso. Ang ibig sabihin ng matigas na puso. Hebrew chapter 3, verse 12 to 13. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya, na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sinumang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang inyong puso. No? Yan ang sinasabi dyan. Yung matigas ang puso, yung pusong masama.
pusong walang pananampalataya. Yan ang matigas ang puso, ibig sabihin. Pag ang puso natin walang pananampalataya. Kaya sabi, magpaalalaanan kayo araw-araw. Okay? Kaya ito nga, preaching na to, paalaala sa atin lahat. Habang may panahon pa, habang may panahon pa, habang may panahon ay matatawag pang ngayon. Anong ibig sabihin ng ngayon? Habang may panahon pa na matatawag na ngayon. Ngayon kasi meron pa tayong pagkakataon. No? Pero pag dumating na si Christ, judgment day na yon. No? Pag nag-rapture na, tapos na. Kaya habang ang panahon ay matatawag pang ngayon na, kapatid, ngayon na. Huwag mo nang pagpabukas, baka yung bukas, wala ka ng panahon. Late na yung bukas. No? Kaya ngayon pa lang, habang may pagkakataon pa, ibig sabihin ng ngayon, ay ayusin na natin yung ating buhay. Huwag na nating pagmatigasin ang ating mga puso. Sumunod na tayo sa Diyos. No? Pasalamatan natin siya, purihin, sambahin siya, sundin ang kanyang utos. Huwag mamuhay, kagaya ng hindi mananampalataya. Kaya nga sabi rito sa Hebrew 3:14, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. No? Kaya sabi diyan, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatili tayong matatag. Kung mananatili, meron siyang kung. Kung mananatili tayo na matatag hanggang wakas ang ating pananalig na ipinakita natin noong una hanggang sa ngayon, ganun pa rin yung ating faith, nakatayo pa rin yung ating faith, makasasama tayo dyan. No? Kasama tayo sa gawain ni Kristo kung mananatili tayong matatag. Kaya manatili tayong matatag. Manatili tayong sumusunod. Huwag tayong tatalikod sa Diyos. Pagsasabuhay, parangalan ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos. Sumunod tayo sa utos ng Diyos ng may pananampalataya. Amen. Kaya, no, nakita natin yung mga dapat gawin. Ano nakita natin mga dapat gawin? Sa ating kwento, sa ating binasa, yung imbitasyon sa atin, mga dapat natin gawin, tayo iniimbitahan na tayo ay lumapit sa Diyos na may dalang pasasalamat, papuri, pagsamba. Yan ang imbitasyon sa atin na dapat natin gawin. Purihin natin, sambahin, pasalamatan ng Diyos sa ating buhay. Magpuri tayo sa Diyos. Dahil siya ay karapat-dapat purihin, makapangyarihan sa lahat, may-ari ng lahat ng bagay, in control sa lahat ng bagay, hawak niya ang lahat ng bagay, may lalang ng lahat ng bagay, may likha sa atin, Diyos natin. Siya yung ating pastol na nag-aalaga sa atin. No? Kaya karapat-dapat siyang pasalamatan, purihin at sambahin. Gawin natin yan, dahil yan po ang ating mabuting halimbawa. At yung wag nating tularan yung mga naunang magulang. No, yung mga Israelita noon na sinubok nila ang Diyos. No, nung marapit na sila sa promised land, hindi sila naniwala, no? Gusto nilang bumalik sa Egypt. Wag nating gayahin yan, wag tayong babalik sa sanlibutan. Sa pamumuhay ng sanlibutan. No? Wag tayong bumalik sa maling pamumuhay. Yung hindi nila pananampalataya, kaya sinabi ng Diyos sa kanila, hindi sila makakapasok sa kapiling ng Diyos, sa kapahingahan sa piling ng Diyos. No? Kung saan malapit na sila sana. Papasok na sila sa promised land, doon pa sila sumuko. Baka mamaya kung kailan malapit na tayo sa finish line, saka ka pa bumalik sa sanlibutan. Dami mo na rin pinaghirapang kapatid. Huwag mong sayangin. Tuloy-tuloy na natin yan. Yung ating pananampalataya. Okay? Patuloy natin siyang pasalamatan, purihin, sambahin, at sundin ang kanyang utos. No? Kaya ang hamon sa atin, parangalan ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng pasasalamat. Pagpupuri sa Diyos at pagsamba. At higit sa lahat, pagsunod sa kanyang mga utos ng mayroong pananampalataya. Okay? Magpatuloy tayo sa Diyos.
Huwag kang bibitiw. Tuloy lang, kapatid. God bless po sa inyong lahat. At tayo po ay mananalangin bilang tatapos. Tayo ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong banal na salita. Pinupuri kita, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, O God, karapat-dapat kang pasalamatan, karapat-dapat kang purihin at sambahin, at sundin ang iyong mga utos, O God. Dalangin namin, O God, na ang halimbawa mo na pinakita sa amin na dapat namin gawin ay gawin namin, Panginoon. At yung binigay mong halimbawa na wag namin tularan, ay wag namin tularan, O Diyos. Wag maging matigas ang aming puso, kundi kami ay sumunod sa iyong mga manampalataya, sa iyong mga pangako, at sumunod sa iyong mga utos, O God. Salamat po, Ama. Sa iyo ang aming papuri, ang aming pagsamba, pagluwalhati, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay po, God bless po sa ating lahat. At ngayon naman po, tayo po ay dadako sa pagbibigay. No? I-share ko po sa inyo yung pagbibigay. At may i-share ko sa pagbibigay, no? Parangalan natin ang Diyos sa pagbibigay natin. Ang pagbibigay po natin sa Diyos ay bilang pasasalamat. No? Kaya tayo nagbibigay sa Diyos dahil tayo nagpapasalamat. Hindi yung Diyos magpapasalamat sa atin kaya dahil tayo ay nagbigay. No? Tayo ay nagbibigay dahil tayo ay nagpapasalamat. Dahil siya naman ang may-ari ng lahat ng bagay. No? Kaya ang pagbibigay natin ay pasasalamat sa Diyos. No? At ano pa? Ang pagbibigay natin ay pagpupuri din sa Diyos yan. Bilang pagpupuri, pagpaparangal sa Diyos, tayo ay nagbibigay. At yan din ay ating pagsamba sa Diyos. Gayun din, ito ay pagsunod sa kanyang utos sa Malakay 3:10. No? Kaya parangalan ng Diyos sa ating buhay. Amen po. Tayo ay manalangin sa ating mga kaloob. Yes, O God, maraming salamat po, O God, sa aming mga kaloob, O God, na ibibigay namin sa iyo. Lord, alam namin ang lahat ay sa iyo, Panginoon. Wala kaming maibibigay na hindi sa iyo, O God. Lord, kami po ay nag-o-offer sa iyo, Lord, ng mga tithes and offering, O God, bilang pasasalamat, bilang papuri, bilang pagsamba, bilang pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. Maluwalhati ka, maparangalang ka sa aming pagbibigay. Sa iyo lamang ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. To God be the glory. God bless po sa ating lahat.